balik. Wala pag diretso nag-exit. Nang halit pag si Christine, amo na budlay gid si Christine ba? Moody ba, moody. No? So ay gid damo gid siya gihalitan. So, i-pray ta ang taga Luzon. Kawawa masyado mga kapatid, no? Mga tao doon. Merong bahay doon sa Batangas, isang barangay na halos ba, di na makilala ang barangay nila. Kasi paligid nila, puro truso. Puro kahoy na anod. Aside sa mga kahoy, puro buhangin na. Ang daan, buhangin. Ang mga plaza, buhangin. Mga bahay, lubog sa buhangin. May second story, wala. Kalahati na lang nakita. Gaiyak ang nanay. Itong bahay na ito, grabe yung ginastos ng anak ko, ipatayo lang ang bahay nito. Sa isang iglap, naging ganito. Imagine mo, Brad, 2-story, kalahati. Puro na buhangin. Baka isa kabulan man ito nga. Kalkalanay or ano. No? So, pasalamat na din sa aton nga medyo okay ating panahon. Amen? Okay, once again, tayo please. Okay, 1 Thessalonians. I-continue ta ating study last week. All right. Chapter 5. Chapter number 5. All right, 1 Thessalonians 5:23. 5:23. Let's read all together. Read. And the very God of peace sanctify you wholly, and I prayed God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Pray po tayo, Lord. Salamat for this evening. Salamat, Lord, sa magandang panahon na na-experience namin, dear God. And also, salamat po for this midweek na nandito kami, maka-prayer meeting, maka-fellowship, maka-study, maka-pray together with your people. Tonight, Lord, salamat po sa mga testimonies na narinig namin mga young people, nanay, kung paano ka, Lord, nag-work sa aming individual na buhay. And tonight also, as we proceed sa aming Bible study, it's my prayer na, again, bigyan nyo kami ng lesson, bigyan nyo kami ng blessing, na may ma-learn kami this evening about po sa aming topic, the doctrine, Lord, of spiritual circumcision. Thank you for this evening sa truths na aming nabasa, Lord, through Apostle Paul. And this evening, we entrust to you ng Holy Spirit mag-work sa aming pong puso. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Spiritual circumcision. All right. Circumcision. Last week, ating po na-discuss, no? The threefold man before the fall. The threefold man okay, before the fall. Okay? So we are created, okay, in the image of God. And then ang tao ay composed po sa three parts. The body, okay, which is world consciousness. World consciousness, siya po yung function na communicate sa material world. Soul is self-consciousness. Consciousness and spirit, ito yung spirit realm or
God's consciousness. Consciousness. So take note, this is before the fall. Perfect. Perfect ang body, mga kapatid, ang soul and spirit. Okay, before the fall. Wala pang kasalanan, no? Na-experience ang tao. Perfect ang kanyang katawan. At pag sinabing in our image, like I said, ito po ay sinless. Okay? Ang tao, before, bakit ito wala naman na gano? Ano ang status ng tao? Ano ang kondisyon ng tao before the fall? Sinless, walang kasalanan. Okay? Perfect ang tao. Perfect ang kanyang relationship sa Panginoon. Direct niya ma-communicate ang Panginoon. Direct din nakipag-communicate ang Diyos. Doon po sa tao, meron silang perfect relationship, perfect harmony. Alright? So ano pang tao? Okay? Based sa ating tripartite, no? Tripartite being. Like I said, 3 parts, no? Hindi po tayo 2 parts. Hindi lang body and soul. Take note, meron pong spirit ang tao. Okay? Meron po tayong spirit. Okay? Hindi na po ako magtagal. Proceed tayo. Kasi na-discuss na natin yan last week. Now, second, threefold man before the fall. Ito naman is after the fall. After the fall. Noong ang tao ay nagkasala na. Si Adan at Eva nagkasala na. Ano ang nangyari? Okay? Ano ang nangyari sa tao? Okay. Body. Okay. Let's read. Let's read po. Romans chapter 5, verse number 12 and 13. Romans chapter 5. Tan. Pakikuha yung isang please. Kaya wala nag-aagi, isa ka whiteboard sa office. Romans 5. Romans chapter 5, verses 12 and 13. Verse number 12, wherefore, as by one man, sin entered into the world. Now, sino po yung one man dyan? Si Adam o si Adan. Pumasok ang kasalanan sa mundo, sabi ng Bible, by one man, and that is Adam. Not only pumasok ang kasalanan, ano pa ang nangyari? And death by sin, and so death passed upon all men. Thank you. For what? For all men, okay, for that all have sinned. Okay? So, tingnan niyo po ang consequence. Dahil po sa kasalanan ba? Pumasok, ibig sabihin si Adan ang nag-introduce ng kasalanan sa mundo. Tapos, dumating ang kamatayan at hindi lang po si Adan ang naka-experience ng death, sabi pa ng Bible, and death by sin, and so death passed upon all men. Passed upon all men. For that all have sinned. So, ibig sabihin, si Adam, siya yung pinaka-father ng sin. Siya yung, although, ang origin talaga si Satan, pero siya ang unang tao na nabiktima ng kasalanan. Okay? And verse number 13, for until the law is sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Alright. So, ang tao, after the fall of man, naging sinner. Okay? Naging guilty po lahat because of sin. Now, after the fall,
After the fall, anong nangyari sa body? Anong nangyari sa body? Okay? What happened sa body? Alive, but stuck. But stuck, mga kapatid, with the soul. So, nagkasala niya si Adan, pumasok na yung kasalanan sa mundo, buhay ang katawan, pero nakadikit sa kaluluwa. Stuck with the soul. So, hindi po siya, mga kapatid, maka-function totally. Stuck with the soul. Yun ang ng condition ng body after the fall. Alive, but stuck with the soul. Nakadikit. Okay? Yun ang kanyang status. Ang soul naman. Ano naman ang kondisyon ng kaluluwa after the fall, nung nakasala ng tao? Okay? Now, ito naman, ang soul, alive, but, okay, stuck with the body. Okay? Alive, but stuck with the body. Yun naman ang kondisyon ng soul. Okay? Nakadikit pa rin siya. No? Nakadikit pa rin, buhay ngunit dumikit sa katawan. Yan ang status po ng kaluluwa. Now, ang spirit naman, ang spirit ng tao, ano naman ang status niya? Okay? Ang spirit, siya naman mga kapatid, dead and separated. Separated. Okay? But conscious siya and able to search the knowledge and truth. So, ito po yung spirit, no? Dead, separated, but conscious siya, okay? And able to search the knowledge of the truth. Sapagkat sabi po ng Proverbs 20:27. Sige po. Nabasa natin ito last week. Proverbs 20:27. Proverbs 20:27. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Take note, the spirit of man is the candle of the Lord. So, yan yung nagbibigay ng liwanag, ang espiritu. Doon nakipag-communicate ang Diyos sa espiritu, hindi sa kaluluwa. The spirit of man is the candle of the Lord. Later on, balikan natin yan. I-discuss natin further. So, mag-proceed muna tayo dito. Okay? Now, saan? Sapagkat ang tao, nagkasala siya. So dahil nagkasala ang tao, pag namatay ang tao, na we're talking, unsaved na ito. After the fall. After the fall. So pag namatay ang tao, isang taong unsaved, automatic ang kanyang body, babalik sa dust. Amen? Babalik sa earth, mga kapatid. Yun po ang sinabi ng Bible. Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Ecclesiastes 12, 7. 12:7. Then shall the dust return to the earth as it was. Then shall the dust, body, return to the earth as it was. So, hindi pwede. By the way, mga kapatid, dalawa lang po ang body, two person, Bible character sa Bible, na physically, nasama ang kanilang body. Kumbaga, na-rapture sila.
Sino yon? Si Enoch at saka Brad si Elijah, Prophet Elijah. Dalawa lang po Brad na tao ang naka-experience ng bodily na sumama doon. Or sabi natin Brad, hindi po namatay. Bodily nasama sila. Pero aside from that, lahat na tao, okay, merong nga theory, although kulang pa ang support sa Bible, na time will come, mga kapatid, itong si Elijah at Enoch, babalik sila dito sa mundo. At maka-experience talaga sila ng physical death. Kasi gideclare po, Romans 3:23, for the wages of sin is death. Alright? Kaya ang bayad ng kasalanan, kamatayan. So may mga Bible scholar, they believe na itong two witnesses doon sa tribulation period na ibabalik para mag-witness sa tribulation period, it could be si Elijah at si Enoch. Kating two witnesses na papatayin sila na makita lahat ng mga tao in the tribulation period. And possible, sabi nila, possible it could be Prophet Elijah and si Enoch kasi sila yung dalawang tao sa Bible na never naka-experience ng physical death kasi girapture sila. Para ma-fulfill yung Romans 3:23. Kasi sabi ng Romans, all. Hindi niya sinabi some. Hindi niya sinabi few. But all. For all have sinned. Romans 3, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death, Romans 6:23. Kaya ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Therefore, ang tao required mapatay gid physically. Because gideclare sa Bible, guilty ang tao. Bakit mamatay ang tao? Kasi makasalanan siya. Alright. So, dyan pa tayo. So, okay, dust. So, whether we like it or not, babalik. Kaya yung mga tao, gikremate na nila. Gikremate nila ang tao, ginasunog. No? Para maging dust. Pero mas maganda yung natural lang na maging dust. Hindi yung, artificial na sinunog. Kasi ngayon, no? Siya Marie, di ba napatay si pari mo sa abroad? Siya nga, isa-suggest ko, Marie, i-marinate na lang to si kumpari para di madakuan imong gasto. I-marinate na lang daw. Delikado. Ang iya gali, gusto ipasabot, i-cremate. Bot silingon, i-cremate, hindi nga i-marinate. Budlay ko i-marinate, no? So, ano na to. Alright. Now, ang soul, of course, sa hell. Okay? So, ang tao, nakaprepare na sa hell. Ang tao, mamamatay na siya. Okay? Revelation 21:8. Revelation 21:8. Revelation 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars, take note, liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, meron pong second death. Okay. Dito na mention, sino po yung pupunta sa lake of fire? Sabi ng Bible, and all abominable, murderers, or mongers, meaning mga sinners. Okay? Ang tao, kahit anong gawin niya mga kapatid, ay pupunta. Bound po siya. Okay? Ang kanyang destination, ultimate destination ng tao, because he is guilty, ay pupunta siya sa lake of fire or hell. Lake of fire. Okay? Na sinabi po sa Revelation. Now, of course, sa ating binasa kanina, balik tayo sa Ecclesiastes, ang spirit naman, sabi ng Bible, kung ang dust babalik sa lupa, sa earth, sabi naman ng writer ng book of Ecclesiastes, verse number 7, chapter 12, verse 7, then shall the dust return to the earth, as it was, and the spirit shall return unto God who gave it.
So ang spirit, saan siya pupunta? Okay? God, no? Babalik siya kay God, kay Lord, no? So whether unsaved or saved, ang kanya pong spirit, after mapatay ang tao, ay babalik sa Diyos. So yun po ang tao. After the fall. After the fall. After nakasala ang tao, lahat na tao mamamatay physically. Mamatay spiritually. Okay? Ang kanyang soul, pag namatay siya, impyerno. Ang kanyang spirito, babalik sa Diyos. Ito lang ang babalik sa Diyos. Pero ang kanyang body sa earth, ang kanyang soul sa lake of fire. Okay? Now, number 3. Threefold man, ito naman, after the fall, okay, ito naman is God's intervention. God's intervention. So, nag-intervene na si Lord. Ibig sabihin, may ginawa na ang Diyos. Okay? May ginawa ang Diyos. John chapter 1. John chapter 1. Sige po, para sa ating study. Okay, mga ladies, pakibasa po. John 1:1. John chapter 1, verse 1 to verse number 3. John chapter 1, verse 1 to 3. Ladies, pakibasa, go. Okay, thank you. Verse 1, in the beginning was the Word. So sa umpisa pa lang, the Word was there. In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was God. Sabi ng Bible. Who is the Word? It is God. And the Word, ano Brad? Was God. So ang Word dito, naging God. Okay, so para maliwanagan tayo, sino po yan? Verse number 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ang tinutukoy pala sa verse 1 na word ay si Jesus Christ. Amen? So ang isa sa mga tawag din, title ni Jesus Christ was the Word. He was the Word. And the Word is God. Okay? And sabi pa ng Bible, and the Word became flesh. Was made flesh, verse 14, and dwelt among us, naging nagkatawang tao na po. Okay? So walang duda, ang Diyos po naging flesh. Ipinanganak po siya, mga kapatid. Okay? Now, ano pa ang ating makita dito? Okay? Next, mga kapatid, no? Dito po sa ating binasa, okay? So, nag-intervene na si Jesus Christ. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Nagkatawang tao po ang ating Panginoon. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Hebrews chapter number 2, please. Hebrews chapter 2. Okay. Hebrews chapter 2, 14 and 15. Hebrews chapter 2, 14 and 15. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself, the word he there refers to Jesus Christ. He also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him
that had the power of death. That is the devil. So si Jesus Christ daw nag-took part ng katawan ng tao that through the death, sa kanyang kamatayan, he might destroy him. Sino yung him dyan? Si Satan. That had the power of death, that is the devil. Verse 15, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. So ang tao, naging bondage po siya ng kamatayan. Kasi ang author po ng kamatayan, si Satan. Pero according sa Bible, si Jesus Christ, gidestroy niya na ang author ng kamatayan sa pamagitan din niyang sarili niyang kamatayan. Doon po sa cross. So Brad, ang panlaban sa physical death ay kamatayan lang ni Jesus Christ doon din sa cross, sa Calvary. So ang away dito, death versus death. Dahil sa kasalanan ng tao, namatay ang tao. Dahil sa kay Adan, naipasa ang lahat na physical death. Amen? But salamat, mayroong isang klaseng kamatayan na siyang magiging sumpa o magiging, solusyon ng physical death, the death of Jesus Christ. Amen. So that's how important, bakit po si Jesus Christ pumunta sa mundo para kalabanin si Satan na nag-introduce ng physical death. Amen. Okay. Now, another thing na ating makita. Okay? Dito po tayo sa, Book of Luke, mga kapatid. Okay? Luke 1:35. Luke chapter 1, verse number 35. Okay, Luke chapter 1, verse number 35. Luke chapter 1, verse number 35. And the angel answered and said unto her, kay Mary, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. The Son of God. Sinong nagsabi? Ang angel. The Holy Ghost. O ang angel. Sinabihan si Mary. Okay? Said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So take note, sino si Jesus Christ? The Son of God. So tandaan niyo itong verse ba? Luke 1:35. Isa ito na verse magamit niyo against sa Iglesia ni Cristo. Kasi nagpatunay na ito na si Kristo anak ng Diyos. Hello, amen? Gideclare dito ba? Son of God. Son of God. Okay? So si Mary, sinabihan po siya, mga kapatid, na magkaroon po siya ng anak. Okay. So anong nangyari sa katawan? Katawan ng tao, body, ni Jesus Christ. Okay? Died, buried for our sins. So this time naman, si Jesus Christ may katawan. Nung namatay siya, ang kanyang katawan, namatay din physically. Hindi lang nalipong namatay talaga. Physically, namatay si Jesus Christ. At dahil po namatay, gilibing. Hindi mo man pwedeng ilibing ang buhay. Di ba? So meaning, kay gilibing siya, namatay talaga. He was buried for our sins. Okay, now, punta tayo sa, balik muna, dito muna tayo bago sa soul. Ang kanyang spirit, saan pumunta ang kanyang spirit? Kasi ang tao, body, soul, and spirit man. Saan nagpunta ang spirit ni Jesus Christ nung namatay siya, Brad? Saan? Kasi tao siya meron siyang body, soul, and spirit. Ang kanyang katawan, gilibing. Ang espiritu niya, saan nag-proceed? Sige. May verse pa rin.
Okay, Matthew. Tingnan nyo po. Matthew 27:50. Matthew 27:50. Mas maganda para, talaga, verse, para may magtanong sa atin, ma-answer natin sila. Based sa Bible. All right. Okay? So, basahin natin verse number 50. 27:50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Okay. Now, nung namatay po ating Panginoong Diyos, okay, sumigaw po siya for the last time, last breath niya, then Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up the ghost. So, ang ghost dito, hindi po yung ghost natin ngayon na ating pong Ang ghost is another term sa spirit. That is his spirit. Okay? Yan po ang kanyang spirit. So, giyield niya, giyield. Saan niya giyield? Of course, no? Doon sa kanyang ama. Doon sa kanyang father. Okay? Gigive up niya ang kanyang, spirit, no? Giyield niya. The word yielded means submit or surrender. Yielded up the ghost. So, yung ghost diyan is spirit. So, saan pumunta ang kanyang spirit ng ating Panginoon, mga kapatid? Okay? Of course, bumalik sa kanyang ama, bumalik sa Diyos. Bumalik kay God. Okay? So, same lang sa tao. The same sa atin. So, the same lang ang principle. No? So, Jesus Christ namatay, He yielded up His spirit or ghost. Now, proceed tayo sa soul. Saan pumunta ang soul ni Jesus Christ? Ito na. Kasi 3 days. 3 days siya nawala. Okay, ang kanyang katawan, gilibing. Ang kanyang espiritu, bumalik sa Ama. Saan napunta ang kanyang kaluluwa? Hello? Pastor, naglibot-libot. Nangita akong sino itong nami nga halad sa simenteryo. Lapit na ba kalang-kalang? This week na. Meron tayo, may pamahiin na kung ano ang hilig sang namatay. Dalitan man or anuhan man. Amo tong iban, katong napatay nga mahilig sa bidyuki, adalhan man ka bidyukihan. Amo ginahod sila sa simenteryo. Kung itong napatay, mahilig man sa tabako, dalhan man ka tabako. Okay? Ang iban, dalhan ka tanduay, tuba. Kung ano na lang. Kay lagi, amo daw itong hilig sabto sang buhi pa. Ang mga uto-uto man, dala-dala man dito. Kay base pa lang malipay man si lolo, malipay man si papang, kaya mo gining hilig niya. Di ba? Meron pa tayong belief na yung mga unbeliever pa, Brad, hindi pagdalha, kanang halin sa simenteryo, anything na galing sa simenteryo, wag yung dalhin sa bahay. Di ba? Meron ganun ba? Lula ko, ganun. Tinapay nga way na ubos, kay gihalad-halad lagi. Kawato na mo sadto, kawato na mo, dalhon na mo, akig-akig siya. Siya hindi gani pagdalha, kay bawal na kung ano ang halin dito sa simenteryo, di pwede pag biton puli. Karon kay di ba may suksok ka man nga bayo. Kay tanan nga butang daw nga halin sa simenteryo, di pwede dalhon. Iti kining lawas ni, butang man ni. Ining bayo ni, o sapatos ni. Kung di pwede dalhon, mano ka na lang karon. Dapat tanggalon mo man na. Bawal man dalhon, bro. Ganong mga pati-pati ba?
So wala na po yan mga kapatid. Sige po, proceed tayo sa ating lesson. Okay. So basahin po natin Acts 2:27. Acts 2:27. Acts chapter 2. Sige, mas maganda, meron tayong verse na makita, mabasa. Acts 2:27, ating basahin. Ready, go. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So na-mention po dito ni Luke sa kanyang sulat sa Acts na ang ating Panginoong Diyos ay nagpunta sa hell. Because thou wilt not leave my soul in hell. Verse 31, tingnan niyo po. 31, He saying this before speak of the resurrection of Christ, that His soul was not left in hell, neither is His flesh did see corruption. So dito, nag-mention na ang kanyang soul pumunta ng hell, kaso lang hindi na natili. Hindi nag-stay forever. Nagpunta pero hindi nag-stay. Okay? Alright, naintindihan natin? Neither his flesh did see corruption. Another verse na mag-support mga kapatid. Isaiah 53. Isaiah 53. Alright. Isaiah 53. Okay. Isaiah 53, look at verse, number 10 and 11. Verse 10 and 11. Yet it pleased the Lord to bruise him, He hath put him to grief. Take note, the mention ang grief. When thou shalt make his soul an offering. Take note. Kaninong soul ang gi-offer? His soul an offering for sin. Nakita nyo? Soul an offering for sin. He shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Verse 11, He shall see of the travail of his soul. So, sino po yan? Si Jesus Christ. So, na-mention po ang travail, mga kapatid, dito, sa ating Panginoon. So, ang offering, ang kanyang soul, ay nagiging offering din sa atin. Meaning, makinig po kayo mga kapatid, hindi lang po physical death or physical sacrifice ang ginawa ng ating Panginoon sa cross. Hindi lang po, kundi maging doon sa hell, mga kapatid, okay, meron pa siyang tinatawag suffering. Nag-suffer din ang ating Panginoon, ang ating kasalanan. Kaya nga, nagsabi tayo, Brad, kung hindi ka magtuo sa gihimo ni Kristo nga kamatayon, maimpirno ka. Kaya ibig sabihin, ang bayad ng kasalanan, impirno, hindi lang physical death. Amen? Makinig ka, kaya kung physical death lang, maluwas na ang tao after physical death, nung namatay si Jesus Christ, dapat ang tao, pag naka-experience din ng physical death, malangit na siya. Kung ang bayad sa kasalanan, physical death lang. Nakuha nyo? Ibig sabihin, pag ako'y namatay physically, nabayaran ko na yung aking kasalanan, pwede na ako maging mapunta ng langit. Hindi po ganon. Hindi lang physical death ang consequence, mga kapatid, sa kasalanan ng tao, kundi pati spiritual death. Kaya nga, ang tao ma-imperno kung hindi siya masave. Nakuha nyo? So the same meaning, si Jesus Christ, hindi lang physical death ang kanyang na-experience, kundi pati spiritual death. Doon sa hell, mga kapatid. Amen? So, meron itong deeper study natin, separate siya na study. But gusto ko lang, mga kapatid, sabihin na ang soul ni Jesus Christ, mga kapatid, pumunta sa hell.
Sa 3 days, sabi niya, as Jonah, okay, so as Jonah 3 days, 3 nights and 3 days in whale's belly, so as the Son of Man be. Kung ano daw si Jonah, 3 days and 3 nights, nag-stay daw sa whale's belly, yung di ba kinain si Jonah, right? 3 days yun eh. Sabi ng Bible, so as the Son of Man be. Ganon din ang anak ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ. So, gi-compare siya, like Jonah, 3 days and 3 nights. Now, sa 3 days, saan napunta ang kaluluwa ni Jesus Christ? Ang katawan niya, gilibing. Ang espiritu, bumalik sa Diyos. May pinuntahan ang kanyang kaluluwa. Within 3 days, mga kapatid. At yun po, dito. So, meron pa tayong mga maraming verses, mga kapatid, but nais ko lang sabihin, dito po, na sabi po ng Isaiah, na si Jesus Christ, sa verse number 10, Brad, baliwanag na po dito, sabi niya sa verse number 10, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief, when thou shalt make his soul an offering for sin, and that offering is not only physical death, but sabi po ng verse 11, he shall see of the travail of his soul. Meron pong word na travail. Before I close, sa Old Testament, meron silang tinatawag na burnt offering. Para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelite, okay? Israelite, mag-offer sila ng burnt offering. Animal sacrifice. Ano ang ginagawa sa burnt offering? Ano ang proseso, Brad? Gichap-chap. Tama? Patayin ang animal, tapos kunin ang dugo, tapos i-offer doon sa Holy of Holies. Tapos, hatiin ang animal. Isiparit ang kalahati, i-chop-chop. Pagkatapos ba chop-chop, anong gawin? Anong procedure? Sunugin. Burnt offering nga ang tawag eh. So si Jesus Christ, ang burnt offering doon sa Old Testament, picture din kay Jesus Christ. Okay? Burnt offering siya ang ating final burnt offering. Kaya si Jesus Christ, hindi lang physical death ang kanyang na-experience, kundi nag-suffer din siya sa hell para sa kasalanan natin. Kaya hindi lang mga kapatid, enough na matay si Jesus Christ sa cross. Meron pa siyang ultimate na sacrifice doon pa sa hell. Para mapatawad totally, completely ang ating kasalanan. Kasi kulang kung namatay lang siya sa tree, namatay lang siya sa cross, kulang ang ating kabayaran ng kasalanan. Binayaran pa niya doon sa hell. Ganong katindi ang ating salvation, mga kapatid. Kaya kung ma-realize natin, grabe ang sacrifice ng ating Diyos. Hindi lang body ang namatay niya, kundi ang kanyang soul, nag-suffer pa. Hello? Ganon katindi, mga kapatid. Kaya di mo siguro yan maintindihan ngayon. But later on, para maklaro, parang di mo matanggap ngayon, si Jesus Christ, Pastor, ibig sabihin mo, nag-suffer sa hell? Kaya nga may trouble eh. Dinala ating kasalanan at sinunog doon, kapatid, sa impyerno. Oh. Meron pang verse yan, in the heart of the earth. In the heart of the earth. Okay? So, nag-intervene ang ating Panginoong Diyos. After the fall of man, God's intervention. Oh, dito, pinaka-vital mga kapatid. Okay? Na hindi lang katawan niya gi-offer, kundi pati ang kanyang soul, naging offering din sa atin. According po sa book of Isaiah. Amen? His soul, anong sabi, Brad? Nakita nyo? Verse number 10, yes? Soul an offering for sin. Hindi sinabing body. Hindi sinabi niya, Brad, spirit, ang gi-offer. Nakuha niya, Brad? Ang soul, ang kalag niya, gi-offer for our sin. Oh. So, atin itong ipagpatuloy next week, mga kapatid, para may deeper pa tayo idea, para ma-realize natin at ma-appreciate natin ano katindi ang ating salvation na ginawa po ng ating Panginoon. Amen? Okay, mag-pray po tayo. Shall we all stand? Kulang ating panahon. Kulang ating time, but I hope kahit papano nagkaroon tayo ng idea pa about sa ating Panginoon. Lord, salamat for this evening. Salamat sa lesson. Please help us, Lord, na magkaroon pa kami ng eagerness to learn, na ma-realize